Muli, magandang umaga sa ating lahat. At ating muling palakpakan ang ating Panginoon sapagkat tayo ay patuloy na binibigyan ng kalakasan. Amen? Okay. So, pinagpala tayo. Parang hindi pinagpalaan. Okay po. So, ngayon ay ilang araw na natin. Pag-lima na. Excited na yung bawat isa na matatapos na. Pero sa totoo po mga kapatid, dito sa simbahan ay araw-araw pong may gawain. Hindi lang sa katulad na panahon dito, ang ating gawain dito ay araw-araw nagbabible reading po tayo. So, ganun pa rin yung oras na. Okay, kaya sa ngayon ay binibigyan natin ng pagkakataon para magunitan natin yung ating Panginoon sa kanyang pagsimba. So, magandang umaga maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsusubaybay. Sige po. So, tuloy na tayo sa ating pag-aaralan. So, ang ating unang pinag-aralan ay tungkol po doon sa tupang, naniligaw o nawawala. Tapos, yung pangalawa, ang Jesus ay ilaw ng sanlibutan. And then yung pangatlo ay ang bawat kilos nalalatag ng tunay na pagkatao yung ating personalidad. Hindi kahapon, yung ating pinag-usapan ay awayin mo ang iyong kaaway. Ay, mahalin mo ang iyong kaaway. And today, ay huwag natin kaliligtaan ang Panginoon. Okay, so ngayon, ay pag-aralan natin, don't forget the Lord Jesus. So huwag natin kaliligtaan ang Panginoon Jesus. Bakit din natin pag-usapan ngayon? Yan po ay napakahalaga. Na huwag natin kaliligtaan ang Panginoon. Lalo na ngayon sa panahon natin, ang dami po ngayong aligagang tao. Baka isa ka doon na aligaga. Na baka nakakalimutan natin. Ang iba ngayon, ano na kaya yung ating gagawin kasi malapit na, saan pa kami pupunta? So, ito yung isang bagay na dapat natin ngayon pagtuunan ng pansin. Yung iba ay nakabook na, pero na-book din na ba ang Panginoon? Di ba? Sa book ito o itong pagkakataon ito, minsan nauna na natin yung mga bagay na para tayo ay maging masaya. But of course, dapat iniisip din natin sa buhay natin lalo na ngayon, dapat mayroon din talaga tayo panahon sa Panginoon. At huwag na huwag po niyo talaga ito kalilimutan. Sapagkat lahat kong binabagay sa inyo sa huling ang pagsisisi. Okay? So, tayo lahat ay tumayo at tayo ay magbabasa ng sama-sama sa aklat ng Mateo chapter 6, 31 hanggang 34. Okay. Ako ay sabahan po ninyo kung kayo mayroong Biblia at doon sa mga walang Biblia ay akin po kayo minanyayahan na sumama sa pagbabasa po dito sa ating harapan. Okay po? So, sige tayo po ay magbasa. So, 31, so don't worry, seeing what will we eat, or what will we drink, or what we will wear. For the idolaters eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. Therefore, don't worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Its day has enough to trouble of its own. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay naririto, Panginoon, sang-ayon sa iyong mga salita, Panginoon, ay huwag kami yung nakakaligtaan, nakalilimot, na alam namin yung lahat ng bagay, oras, araw, pagkagising, kayo po yung may gawa nito. So, kailangan namin, O Diyos, is seek first sa iyong kingdom, Panginoon, in your righteousness. Tulungan niyo kami, Panginoon, intindihin, unawain namin yung aming mga priorities. Lord God, na ipakita namin ito, Panginoon, na kahit anong mayroong mga bagay dito sa mundo na nakakaaliw, na mga pakitaan, mga nakikita namin, Panginoon, na tulungan niyo kami, Diyos na huwag kami dito yung mahuhumaling, na alam namin na di namin kayo nakikita,
ito yung time na dapat na kami gumawa ng hakbang ng isang bagay na espesyal para sa iyo. Panginoon, pagpalayan niyo ang bawat isa at buksan yung isip at puso namin lahat, mag-isa lahat ng mga sumasubaybay. Na baka may nakalimutan ka. Dahil ang iba, marahil iba yung iniisip, inaantay yung bawat pizza o oras nito. Pero hindi yun eh. Kailangan namin ngayon kayo, Panginoon, lalo na sa panahon. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsabi namin. Amen. Dahil kung lahat ay mga alam niyo mga kapatid, ito yung isa mahalagang bagay na ibinibigay pa rin sa atin ng Panginoon. Yung kanyang pagtulong dito, na huwag po tayong makakalimot. Bakit po? Yung tao ay sadyang makakalimutin. Di ba? Nung panahon na ng ating Panginoon Jesus, so, yung ibang mga alagad, mapapansin natin, di nila nabibigyan ng pansin yung ating Panginoon ng mga tinuro. So, makita ninyo kung paano po sa namin ng Panginoon hanggang ngayon kayo pagtitisan, sabi ng Panginoon. So, tayo ngayon, ay kinakailangan natin maging mapagmatsyag tayo sapagkat dito sa talata na ating binasa ay napakahalaga ito. Huwag tayo maging katulad ng mga unbelievers. Sapagkat yung kanilang inuuna is yung pagkain, yung pag-inom, o yung kanyang dakampi. So, ito yung pinamamalingan nila na hindi dapat tayo katulad nila. Iba po yung ating iniisip. Di ba alam mo kung bakit mayroong laging balisa? Kasi ganyan yung ginagawa. Yung lalo sa panahon natin ngayon. Minsan, gagayahin natin yung iba o di kaya ayaw natin magpagkabok sa mga ibang tao. Sila ay pumunta nung gusto din natin kahit kapos, gumagawa tayo ng paraan. Alam mo mga kapatid, hindi naman ganun yun eh. Okay? So, kailangan natin na magkaroon tayo ng kapuntintuhan sa sarili natin. Ang pinakadabis dito na ilalagay talaga natin yung ating Panginoon sa buhay natin na huwag natin siyang magkakalimutan. Makalimutan natin yung lahat, huwag lang yung Panginoon. Tama po ba? So, marami na yung mga tao na gano'n, hindi lang pinapriority yung mga bagay na para sa ikakasiya. Wala po problema, hindi po ako against doon. So, balik, bigyan naman natin ng kasiyahan ng Panginoon sapagkat para ka sa Kanya. Kung gumagawa tayo ng paraan ng ganito para sa pasyon na kung saan ipinanganak yung Panginoon. Ito ay sa Kanya na dapat lahat ng tao ay nagdiriwang at nagpupurit sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya dito, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong makakakanin, inumin o darating. Marami mga tao ngayon aligagana kasi humahabol, gumagawa ng iba't ibang paraan para lang sa isang bagay, ikasisiya. Pero dapat yung ikasisiya na tumatama siya. Hindi nagagaling sa iba't ibang pamamaraan. Kasi minsan ngayon hindi na lang po sa matuwid na nakakuha yung iba, kundi sa pwersahan para lang mayroong handa. So, hindi ganon. Kinakailangan ay tayong lahat, inuuna natin ang Panginoon at hindi natin siya nililihan. At ang Diyos yung magpuprovide sa atin. Tama po? Dahil sabi niya dito, na sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Kaya kung ikaw ay isa'y balisa ngayon, sa isang bagay na dahil sa narating na panahon o araw na yan, huwag mong tularan hindi mo na napalataya. Sapagkat pag yun yung nangyari sa iyo, kabilang ka na katulad ganito niya. Na walang pananalig. Dahil balisa ka. Pag nagbalisa ang isang tao, wala na siya pananampalataya. Kasi balisa siya. Maging matulad ka ng isang tao na walang pananalig sa Diyos. Sapagkat yun yung kanilang aligada na yun. Kung ano yung kakanin, kung ano yung ihanda, kung ano yung ipananamit, bawat bahay, paggarbuhan, pahanda, kung ano. Di ba? So, maraming mga bagay na dapat natin isipin. Okay? So, huwag niyo kong mamaliin at huwag niyo po itong yung aking binabanggit ay hindi po against doon. Kundi, ano ba yung mga dapat muna natin ginagawa? Okay? So, huwag natin kalilimutan ang ating Panginoon. Okay po? So, sabi dito, sa 33 pag sumikatan ninyo ang nanigit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanya ninyo harapin kapag ito ay dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So, huwag
mabalisa lalo na sa panahon natin ngayon. Minsan marami ako napapagitan, ano na kayo ng ating ihanda, wala pa kami ng ganito. Yun. Ang importante mayroon tayong Panginoon sa puso natin. Tama po ba? So, tingnan nyo, kahapon, na inuna natin ang Panginoon. Wala naman tayong pag-inaasahan kahapon, pero ang iba ay nakatanggap ng biyaya. Di ba? So, ang Panginoon kasi, alam niya yung pangangailangan ng bawat isa. Hindi siya direkta na magbibigay sa iyo na ang Panginoon. Gagamit talaga siya ng ibang tao para makarating yung biyaya niya sa ating lahat. Tama po? Kasi alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Subalit, isa na dapat natin pagkakatandaan, huwag po natin kalilitan siya. Maraming mga tao nakakaligtan. Di ba? So, balikan ko yung mga book ngayon. Punuan. Itinerary. Di ba? Lahat. Puno. Mga bagay na kung saan inuuna yung dapat ang uunahin ang Panginoon. Pero ano po ang nangyayari? Ano sabihin, pumupunta, pero yung kanyang isip ay hindi doon kung saan, anong lugar yung kanilang pupuntahan. Yung kadalasan yung inisip tulad sa inyo ngayon, o sa atin ngayon. Baka mayroon tayong nakabook tayo, tapos andito pala tayo, yung isip natin, aligan tayo sa isang bago. Ayaw naman din ng Panginoon gano'n. Na habang kayo narito sa simbahan, narabook na sa kanya, sa simbahan natin, o simbahan ng listahan ng Panginoon, dapat na concentrate sa salita ng Panginoon. Tama po? So, mayroon tayong 4 na bagay na ating pag-aaralan dito. Diba? Sa talatang ito. So, sabi diyan, mga kapatid, sa ating babasahin, ang sabi dito, do not worry about what to eat or where or the unbelievers worry about this thing. So, huwag tayong mabalisa doon. So, 4 na bagay na meron tayo dito na ating titignan. What does the Word of God say about not forgetting the Lord Jesus? So, number 1, sabi, ano ang sinasabi? Pakibalik muna. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa hindi paglimot sa Panginoon Jesus? Number 1, sabi niya, unahin ang Panginoon at sikapin na siya ang maghari sa ating buhay. That's number 1. Diba? So, wag yung kung ano yung ating iniisip ngayon. O, sabi niya dito sa atin, put the Lord first and strive to let Him reign in our lives. So, strive, sikapin natin na dapat sa panahon ito, hindi yung namamayari yung kung ano yung mga gusto natin gawin. Dapat yung namamayari, yung nagre-reign sa ating buhay, ay dapat yung Panginoon. Yun dapat yung naririto sa atin ngayon. Kaya alam niyo kung bakit nababalisan yung mga tao? Hindi kasi pinapapasok si Jesus sa buhay natin, hindi siya pinaghaharian. Kaya sabi diyan, sikapin na siya ang maghari sa ating buhay. Kapag andyan si Jesus, magiging kompleto ka. Na kahit ano pa yung prepare po natin ngayon, laging may kulang. Pero pag si Jesus ay nariyasan, ipapawa ka sa'yo. Tama po ba? So lahat tayo itong sinasabi na huwag natin kalilimutan ang Panginoon. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kinakailangan maghari siya. O, di ba? So kinakailangan, sabi diyan sa atin, na kinakailangan put the Lord first and strive to let Him reign in our lives. Dapat siya yung laging nasa una sa atin. Siya dapat yung ating priority. Itong event na ito ay dahil sa ating Panginoon. So, pinapaalala sa atin, hindi walang Pasko ay dapat naghahari yung Panginoon sa buhay natin. Di ba? Alam mo, kahit dumarating yung Pasko, marami pang tao nagkakagal, hindi nagkakasundo eh. Bakit? Hindi po doon nila, hindi sila nagsisikap na maghariin senso sa buhay nila yung Panginoon. Kasi pag yun po ay humari po doon sa buhay natin, walang magkakagalit, dahil wala talagang magkakaaway-away. Lagi nagpapatawaran. At kung kayo man ay magsalo-salo sa inyong handa, sabi ng Panginoon, unahin lang ako at may darating sa inyo. Magiging masaya kayo na. Hindi ba ganun, naghanda kayo, pero mayroon kayo kagalit. May kayo pinatawa. Mangyayari lamang kung yun ay maghari ang Diyos sa buhay natin. Ito yung isang bagay na sinasabi doon na unahin ang Panginoon. Put God first. Di ba? Na siya yung maghari. Sa oras hindi siya maghari, mahirap mo. Ang lagi naghahari sa atin yung ating mga sarili.
Tanggalin po natin yung sarili natin. Papasukin natin yung bagay, yung maghari, yung makontrol, yung magturo sa atin kung ano yung pili natin gawin. Kasi kadalasan ngayon, ay hindi na talaga mapunta doon, hindi nagsusumikap na para paghariin sila ng Panginoon. Ang laging iniisip ngayon ng mga tao kung ano yung makakasiyas sa kanya, hanap siya ng bawat lugar, dapat doon siya lagi komportable. Hindi ba kayo komportable na maging hari ng Diyos sa buhay natin? Hindi ba kayo komportable na ang Panginoon ay nagre-reign sa ating buhay? Dapat komportable po tayo. Yung binabanggit na, seek ye first thy kingdom of God. Okay? And the second, ito po yung pangalawa. Okay, pangalawa, sa talatang ating binanggit, put the Lord first and follow His will. Diba? So, unahin ang Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. So, kinakailangan, sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Kapag naghahari po siya sa atin, sa kailangan natin masusunod ang kanyang kalooban. Tama po? Hanggat hindi po siya maghari, hanggat hindi po siya nag-reign sa aking life, hindi mo masusunod ang kanyang kalooban. Magagawa mo lang yung kalooban niya kung siya ay naghahari na sa iyo. Di ba? Okay, lahat tayo sa oras na ito ay dapat tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit kayo nalilito ngayon? Kalooban ng Panginoon na kayo tumungo rito para siya ay sambahin natin. Tama po? So, ang kalooban ng Panginoon at kalooban ng tao ay magkaiba. May mga gusto tayo na ayaw ng Panginoon. Tama po? At doon tayo nagkakaroon ng problema. Pumapasok yung balisakan sapagkat ang Panginoon ayaw niya na ikaw ay ipahaman. Ang dapat mong unahin ay ang kalooban ng Diyos. So, ang kalooban ng Panginoon ngayon, na alalahanin natin siya. Nagsabi ba siya na maghanda tayo ng ganito? Nagsabi ba siya na sa aking kapanganakan ay sa bawat bahay ay dapat maglagay ng ganitong maraming pagkain? Nagsabi ba ang Panginoon na gumawa kayo ng mga kakanin sa akin, sa pag-alaala sa akin? Sino yung gumawa po nun? Yung tao. Sino yung gumawa ng kabalisahan? Yung tao. Di ba? Ang sinasabi ng Biblia ay kinakailangan siya ay maghari sa buhay natin at upang masunod yung kanyang kalooban. Ang kalooban na kung saan na dapat natin siyang sinasamba. Okay? Itong seek, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God, ay kinakailangan maging alert po tayo dito. Sa bawat itong binabanggit niya dito, pag sinabi seek ye first the kingdom of God, kinakailangan alerto tayo. Alerto tayo sa bawat ginagawa natin. Our activities, yung oras na ginagawa natin. Kasi pag seek po mga kapatid, ibig sabihin doon yun ay isang malaking bagay po yun na yung sinasabing command. Pag may command mga kapatid, yung seek na yan, command po yun. Pag may command, ay kinakailangan gawin mo yun. So gawin mo yun kung ano yung nararapat na tumpak, tama, yung ginagawa mo. Kasi pag hindi po natin gagawin, magkakaroon tayo ng problema. Lagi ko po sa inyo dito binabanggit na iwasan talaga natin na yung ugaling Pilipino. Okay? Iwasan po natin yun. Mga pabirong panahon at hanggang ngayon, sabi, Filipino time, American time, yung isa ano? Indian time. Saan tayo doon sa tatlo? Saan tayo sa tatlo? American time, Filipino time, Indian time. Ang Indian time, ini-Indian natin o hindi natin sinisipot ang Panginoon. Tama? Isabi na 61st day kingdom of God. Ang Filipino time, anong Filipino time? 9 o'clock, pupunta ng 10. Totoo ba yung 9-10? Yung 9 ba ay 10? Alin ang totoo? Yung 9? Alin ang totoong oras? Ano ba talaga yun? Minsan hindi na natin alam. Kahit yung 10, hindi na natin alam kasi pupunta ka na 11. Di ba? Yung 9, pagkakagawa, ito yung masarap kayo sa Pilipino. Talaga. Ang 10, 9 na yun. Gumagawa tayo ng
Gumagawa tayo ng sarili natin mga oras. Yun yung problema na ng Pilipino. Ito tuturuan ko yan. Sa bawat message po ninyo, sikapin ninyo yung tamang words. Hindi nyo ba alam bawat text ko sa inyo? Tama lagi yung words. Hindi siya kulang. Hindi ako magme-message sa inyo na hindi siya kumpleto. Tagalog or English po siya. Kasi sa oras na nililito niyo yung sarili niyo, patuloy na magkakamali yung inyong spelling. Tingnan niyo yung mga ginagawa natin ngayon. Hindi na natin alam yung spelling, yung words, hindi na natin alam. Alam niyo po, tayo talaga yung nagkakamali kasi gusto natin yung shortcut. Di ba? Di ba mali tayo? Totoo pa ba yung ginagawa natin? Sasabihin, oy, punta kayo ng 9. Pero yung iba yung 9, yung tingin ng 8. Ang iba naman ang tingin ng 10. So dapat, yung 9, ano ba yung 9? Di ba yung 9 pa ganito? Yung 10 ay ganito. Yung 8 ay ganito. Tama? Tama ba yun? Yung 8 ay ganito. Ngayon hindi na, ganito na siya eh. 9. Dapat ayusin natin dito, di ba? Sinasabi ko sa inyo ito mga kapatid kasi mahalaga. Pag sinabi, seek ye first like it is a command. Command po siya. Di ba yung first like command po ito? Utos po yan. Di ba? Kaya dapat tayo ay ganon. Sa bawat yan sa atin, nakakalungkot lang ito huwag po kayo, ito ay totoo na binabanggit ko sa inyo. Minsan sobrang aligaga tayo sa itong bagay. Minsan hindi galit eh. Minsan 1 hour pa eh. Di ba? Wala na mayroong bigayan. Ano mas nasisip ko? Hindi. Minsan 2 oras pa. Ano ka na? Ay, hindi ka papahuli. Sa simbahan, talagang paano sa simbahan. Yung parang gusto mo pang hinahin ka. Hindi dapat ganun. Kasi kung talagang gusto mo ang Panginoon, unahin mo, gagawin mo. Tama ba? Yan yung totoong mga kapatid sa panahon natin ngayon. So, kinakailangan natin ayusin yun. Sa maayos lang po yun, kapag pinaghari po natin yung ating Panginoon, susundin natin yung kanyang kalooban. Yan yung isang yung malaking bagay na magbabago sa buhay. May magaganap talaga naman. Tama? So, lahat tayo, itong binabanggit ko na ito, ay sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Iba yung kalooban ko, iba yung kalooban ng tao, at iba yung kalooban ng Panginoon. So, yung kalooban natin minsan hinaharap talaga yan ng Panginoon kapag hindi niya talaga gusto. Una, kung ikaw ay mapapama. Kaya, kung minsan may gumagawa ng aksyon ng Panginoon, huwag niyo po yung ikagagalin. Tama po, huwag niyo po yung ikagagalin kasi yun sa ikabubuti natin. Minsan, idadala doon sa suliranin. Di ba? May payong ng Panginoon. Pag dumarating kasi siya, mababalisa ka. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka babalisa. Unahin mo lang yung aking kaharian. Unahin mo lang ako. Kahit meron kang balisa, ang Diyos ang gagawa sa iyo ng wala. Sumunod ka lang sa aking kalooban at mangyayari ang ibig mo. Pero tayo minsan nga, ang gusto natin, andyan agad. Ang Panginoon minsan hindi. Di ba? So, dinadaan mo na dapat matuto tayo sa process. Ay dapat andun tayo. Mag-under po tayo sa process. Huwag tayong shortcut. Kasi pag gawin natin yun, nagkakaroon tayo ng problema. Kaya lagi tayo sumunod sa will ng Panginoon, kapag yun po ay nangyayari, lagi kang magiging masaya. Maraming mangyayari hindi maganda pag di natin sinusunod. Nagkakaroon ng hindi maganda yung ating buti. Kuligo siya. Minsan dahil sa hindi natin bagsunod sa kalooban ng Panginoon. At pangatlo, sabi niya sa pangatlo, put the Lord first and strengthen our faith. Diba? Paano po mapapalakas yung pananampalataya? Itong ating kinukuha ay narin din dito mismo sa ating binasa. In verse 7 yan, sa 34, sabi niya, 33, ngunit pag sumikatan nyo ang higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay sa kanyang kalooban, at ipagkakalob niya ang lahat ng ang kailangan ninyo. So, kailangan po natin dito ay pananampalataya. Diba? So, naghari siya. So, di natin yung kalooban, dapat andun ang iyong pananampalataya. So, ang pananampalataya ay dapat manatili yun sa buhay natin. Sapagkat yun yung isang malaking bagay. Kapag nabalisa ka, yun na yung umiiral sa'yo
Pag lagi na lang balisa ang iyong buhay, yun yung wala ka ng pananampalataya. Kundi kayo bumaba na ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kapag mayroon kang pananampalataya at pinalalakas mo ito, ay itong balisa itong ating nararanasan ay magdadaig po yan. Tama po ba? So, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Yung pananalig natin sa Panginoon. Dahil sabi natin kanina na ang kinahumalingan ng mga walang pananampalataya kung hindi na nananalig sa Diyos ay ang alin. Tatlong bagay. Ano po yun? Ano po yun? Binagin ko yun sa inyo kanina. Kanin, tubig, darating. Di ba? Yan yung kinahumalingan ng mga tao walang pananalig. Yun. Kaya aligagas sila ngayon. Ang mga mananampalataya Panginoon, hindi sila aligaga doon. Sapagkat alam nila na mayroon ipoprovide sa kanila ang Panginoon. O kahapon, may nag-provide ba sa atin? Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Hindi naman tayo nag-asa. Mayroon pala tayong mga carbonara. Yung iba nagbigyan, yung iba wala. Eh, bigyan din kayo. Di ba? Ang iba may carbonara, ang iba may pang-spaghetti. May mga taong gagamitin. Okay? Huwag lang tayong nababalisa. Ang paglilingkod sa Panginoon at pagiging matuwid ay hindi nababatay sa pagmamit, hindi nababatay sa pagkain, hindi nababatay sa dumi. Kundi ang paglilingkod ng matuwid natin sa Panginoon, ano ba yung klase mayroon tayong pananampalataya sa Diyos? Ang mapaghari po siya, ang masunod ang kayang kalooban, at dapat tayo ay manampalataya. Okay? Yan yung diwan ng Pasko. At panghuli at pang-apat. Put the Lord God and don't make life the center. Ito yung panahon na dapat natin isipin. Baka itong okasyon na ito, kami na yung bigla. Simple lang ito para maintindihan natin. Sino po yung may maliliit na bata dito? Yung maliit pa ang bata. Halimbawa kahit grade 3 years old, 4 years old, 5 years old, or 7 years old. Sino yung mayroon pang mga bata? Wala na. Mga minupos na tayo lang. Ano? Kami wala. Wala na. Pag nag-birthday sila, di ba? Pag nag-birthday sila, di ba hinahanda natin yun? Naghahanda ba kayo sa anak nyo? Kami naghahanda, simple lang. Okay, so naghahanda ba kayo? Kasi gusto nyo na yung kaarawan niya ay maging masaya kaya naghahanda tayo. Spaghetti, di ba? May lechon, may ihaw na bangus, may tilapia. Tama? So, may cake tayo ron. So, ano na? Kainan na yun, di ba? Alam niyo ba yung mga kadalasan natitira? Ano yung kadalasan natitira? Yung inihaw na bangus, yung tilapia. Anong ginagawa doon? Mabuti alam din yan. Di ba? Alam niyo ba kung sino yung sikat? Halimbawa yung may birthday SGJ. Pag natapos na po yung 3 o'clock, ano, yung kailan 3 o'clock, sino na po yung may birthday? Iba na yung may birthday, nabaliktad na. O, di ba? Ang dapat, naparangala yung may birthday. Dako, iba na yung may birthday, yung papa. Yung papa na yung may birthday, yung tatay na. Siya na yung sikat. O, di ba? So, ito mga kapatid, kung ating po, bakit ko ito binabanggit na unahin ang Panginoon at huwag mag-isito yung buhay natin. Tulad din po niya yan. Di ba? O tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Kinukuha natin yung na dapat para sa Panginoon, na dapat siya mabigyan ng karangalan. Tingnan niyo ngayon kung kasi yung ano nangyayari. So, di ba? Talaga naman, di ba? Sito minsan yung pamilya natin, minsan sito yung buhay natin. Na minsan pasikatan pa nga, di ba? Ang birthday ang pasikatan, ang handa ang pasikatan, ngayon pasikatan din. O, di ba? Pero ito lang mga kapatid, kung kayo ano ka bibili, baka mamaya walang dumalo sa inyo. Itong Pasko na ito kasi yun ay kalahatan. Walang pupunta sa inyo. Iba kung mamaya pag sobra-sobra yun. Huwag kayo yung tama lang yung lulutuin. Pero minsan kung nila kasi may nagbibigay pa,
Nagluluto lang kami ng konti. Hindi ako sabi, nabigay niyo kami. So, may nagbibigay talaga. Kahit sa inyo, may nagbibigay din. Di ba? So, pag ganun po, ay huwag ka dadalhin. Kasi sabi ko sa inyo kanina, na hindi po ako against doon. Ang atin ay dapat nabibigyan natin ng puwag sa puso natin, yung ating Panginoon. Na dapat dito yung sentro sa ginagawa natin. Hindi yung mag-iinuman kayo ng kung ano-ano yung mabili. Ito kapanganakan, birthday ito eh. Jesus, di ba? Eh, tingnan yung tao ngayon. Ikaw na yung sentro. Minsan, punta pa sa social media mo. Minsan, ano ka sa hotel, ganito. Kung saan. Pinapakita mo yung buhay mo ng mga ganong bagay. Kasi gagawin po ninyo, wala namang problema, no? Di ba? Pero lahat ng ginagawa natin yun, ang iba ay mayroon din doon. Baka mas matindi pa yung kanilang pinuntahan. Di ba? So, dapat dito kasi, i-post nyo na lang, maglingkod tayo kapatid sa Panginoon. Pero hindi ko kayo pinipigilan. Sige, gawin din po na yung gusto nyo gawin. Tama po? Pero ang gusto ko lang po talaga dito, mga kapatid, na ipakita sa inyo, na huwag dito maging sentro talaga yung sarili natin, yung buhay natin. Bigyan natin ng pagkakataon na ang Panginoon talaga ang kanyang kapanganakan. Nabigyan natin siya ng panahon para siya ay sabay. Amen? Okay na? So, lahat na may ihahanda. Huwag kayong magsisinungaling kasi pag nagsinungaling kayo, ibig sabihin, sinungaling yung Diyos natin na niya ibibigay sa atin. Sino sa inyo yung may pera? May pabili na? Oo, nakasabili na nga eh. O, hindi pinagpala tayo ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, ito yung muli. Kasi para sa tuwing po natin, hindi po siya nagsisinungaling eh. Pag-rating siya, pangalawa, sundin ang kanyang kalooban, pangatlo, palakasin ang pananampalataya, pang-apat, baging sentro ang ating Panginoon, hindi yung ating mga sarili o yung ating buhay. Bakit po? Ito po yung sinabi niya sa 34. Kaya, huwag ninyong ikakabahala ang para sa araw ng bukas. Ay hindi, ito sabi dito sa talatang ito, sapagkat 33, ang mga bagay na ito kinahumalik, 33. Yung 33, ngunit pagsumikatan ninyo ang higit sa lahat ang pagkarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Tama? Panghuli, 4 na bagay mga kapatid. Sabi niya sa ating panghuli, sa ating pagtatapos. Sabi niya, sa halip, ano yun? Sa halip, ano po yan? Sa halip, sabi niya, instead of being anxious, let the Lord reigns in your life. Sabi niya, sa halip na mabalisa, hayaan mong maghari ang Panginoon sa iyong buhay. Pangalawa, sa halip na mabalisa, sundin ang kalooban ng Panginoon. Pangatlo, sa halip na mabalisa, palakasin ang iyong pananampalataya. Sa halip na mabalisa, hayaan si Jesus ang maging sentro ng iyong buhay. Tama po? Huwag po dapat mag-reign, huwag dapat maghari yung balisa sa buhay natin. Kaya kinakailangan ang Panginoon. Kung mayroon ka mang problema katulad kalaki ng isang barko, kapatid at kaibigan, yung biyaya ng Panginoon ay sinlawak ng karagatan. Tama po? Akala natin ang bigat-bigat na kasi malaki na yung barko, pero kung titingnan mo po doon sa karagatan yung barko, at titingnan niyo po yung dagat, napakalawak ng dagat. Ganon din yung biyaya ng Panginoon. Kung mayroon ka ganong suliranin, kabalisahan katulad ng barko na yung kalaki, lagi niyong tatandaan, yung biyaya ng Panginoon ay ganong kalawak ng dagat. At ang Panginoon ipagkakaroon sa atin ang lahat ng ito. Kung ano man yung dapat para sa atin, ipagkakaroon sa atin ang Panginoon. Amen? So, huwag kaliligtaan ang ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y umawit sa ating Panginoon bago tayo magtapos po sa gawain ito. Awitin po natin, ginawit kanina ang gusto ko yung dinulog. Isa yun na kung bakit ginawit natin ito, na dapat talagang huwag natin kaliligtaan ng Diyos, bagos uunahin natin lagi siya. Sige, awitin po natin ito sa itong diwang may pananalangin. At dami natin yung presensya ng ating Panginoon.
salamat sa lahat sa inyo. At mamaya ay kayo ulit ay magsasama-sama. So, papalain yung lahat. Amen po. Salamat at ating nararanasan